Simulan natin ngayon ang 6 na linggo sa panahon ng paglikha. Ating pag-aralan at pagnilayan ang sulat ni Papa Francisco na Laudato Si sa pangangalaga ng ating nag-iisang tahanan. Ipagdasal natin ang pagbalik loob pang-ekolohikal ng lahat. Italaga natin ang ating sarili sa pag-akap sa ating krus bilang tagasunod ni Kristo. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Benny Tuazon. Magsitayo po ang lahat. Ikaw ay tama at banal sa tapat mong kautusan, Panginoong aming mahal. Kami ay iyong pag-ukulan ng lugod mo at kasiyahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Ebanghelyo, itinuturo ni Jesus ang pagtulong na may ganap na pag-ibig sa ating kapwa, lalo na yaong mga naliligaw ng landas. Tinuturo ni Jesus kung paano sila maaring akayin sa pagbabago at pagbabalik loob. Sa Eukaristya, manalangin tayong palambutin nawa ng Panginoon ang matitigas nating mga puso at punuin tayo ng pag-ibig at pagpapatawad. Hingin natin ang tulong ng banal na Espiritu upang udyukang magbago ang lahat ng mga nabubuhay sa pagkakasala. At tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw tao ang ginawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin
ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natin, kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ay may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso, huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Basa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man. Liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo.
Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay pahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Maganda yung ating mga pagbasa, no? Sana ay napakinggan ninyong lahat ng mataimtim. Dahil sila ay parang nagkukutsaba, no? Nagsasama-sama para magbigay ng isang napakahalagang mensahe. Yun ay walang iba kundi ang mensahe ng pag-ibig, no? Yung mga Kristiyanong pag-ibig. Umpisahan natin sa pangalawang pagbasa nang sinabi ni San Pablo, "Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo ay mag-ibigan." Di ba? Wala tayong kargo, wala tayong sagutin kahit kanino man, kundi ang ibigin ang isa't isa. Kapag natupad natin yan, natupad na natin ang mga utos. No? At sa bandang huli, sabi rin ni San Pablo, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ay kabuuan ng kautusan. Ang tinutukoy natin dito ay ang pag-ibig Kristiyano, yung pag-ibig na itinuro ni Kristo, yung pag-ibig na binigyang halimbawa ni Kristo. Maraming klase ng pag-ibig sa mundo. Pero ang tinutukoy dito yung pag-ibig na binigyang halimbawa ng Panginoon. At ito ay ang iligtas ang lahat, makasalanan man o hindi. Walang sinisino. Hindi namimili. At handang ialay ang buhay para sa pag-ibig. Kaya yan ang ating pinakasimbolo bilang Kristiyano, si Kristo na nakapako sa krus. Hindi natin tinitingnan yan bilang isang kahindik-hindik na pangyayari, bagamat tunay na iyan ay isang kahindik-hindik na kamatayan. Pero ang nakikita natin dyan ay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ganyan niya tayo kamahal, na handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa ating kabutihan at kaligtasan. At yan ay ginawa niya para sa lahat. No? Mahalaga ito kasi may mga pag-ibig na namimili, may tinititigan at may tinitingnan. Pero ang ating Panginoon ay umibig ng walang kondisyon at walang sinisino. At meron tayong 2 magandang halimbawa ng pag-ibig na ito. Ang una ay makukuha natin sa unang pagbasa. Ano naman ang sabi dito? "Ikaw, tao," sabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel, "Ikaw tao, ginagawa kong bantay ng Israel." Yan. Yung Israel dito ay sinisimbolo sa atin.
Kaya ang kanyang command, ang utos ay, kayo ay bantay ng isa't isa. No? Again, yung sinasabi ni San Pablo, no? Kargo natin ang isa't isa. Naging question yan sa creation story, di ba? Nung patayin ni Cain si Abel at hinahanap ng Panginoon si Abel kay Cain. At ang sabi ni Cain, am I my brother's keeper? Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid o ng aking kapwa? At sinasagot yan ni Propeta Ezekiel o ng Panginoon kay Propeta Ezekiel, kayo ay may pananagutan sa isa't isa. At anong klaseng pananagutan ito? It was described in the reading today. I'll summarize it for you. Ganito yung pananagutan. Kapag, sabi ng Panginoon, kapag ang iyong kapwa ay alam mong nagkasala, meron kang katungkulan na paalalahanan siya na ang pagkakasalang yon ay dapat niyang iwasan. See? That's why we are watchmen, no? Kaya tayo may gwardya sa isa't isa. Kargo natin. Kaya dapat nating paalalahanan, pagsabihan yung mga taong nagkasala. Anong mangyayari kapag sinabihan natin? Sabi ng Panginoon sa pagbasa ngayon, kung ang taong ito na ipinagsabihan mo at hindi nakinig, hindi ka pinakinggan, at namatay na makasalanan, ligtas ka. Wala kang pananagutan, wala tayong kargo. Pero, kung hindi mo sinabihan ang kapwa mo at kinamatayan niya yung kasalanan, kargo mo, sabi ng Panginoon. Mananagot ka sa akin. Sagutin mo dahil hindi mo sinabihan. Hindi concern kung magbabago o hindi. Kasi minsan yan ang complaint. Father, sinabihan ko, hindi naman nagbago. Okay na yun. Sa Panginoon, okay na yun. Sinabihan mo. Ang pinag-uusapan dito, hindi mo sinabihan. Hindi mo pinaalalahanan. Ganun kahalaga sa Diyos na ating arugain, kupkupin, alagaan, panagutan ang bawat isa. Hindi lang natin pinag-uusapan dito yung kamag-anak. Hindi lang din natin pinag-uusapan dito yung kaibigan. Pati nga kaaway kasama. Di ba? Kaya nga one of the commandment of the Lord is love your enemies. For even the enemies, they need to be told of what they're doing wrong. And yan ang masakit sa ating panahon ngayon, di ba? Natatakot na tayo na magsalita sa isa't isa. Di ba? Takot na yung mga magulang na sabihan yung kanilang mga anak. Takot na yung kaibigan na sabihan yung kanyang kaibigan. Sino na lang ngayon ang matapang? Hindi naman ang nagyayabang. Simbahan na lang ang nagsasabi. Tayo, wala na. Tumahimik na tayong lahat. And we have become irresponsible. At ang masakit, kapag nagsalita pa yung simbahan, tinitira pa natin. But we have to understand that this is our responsibility. At malinaw yan sa simbahan. Malinaw sa amin. That's why we are willing to stake our lives even. At may mga pare na napapatay dahil dyan. Dahil nagsasalita para paalalahanan ang mga nagkakasala. Nang sa gayon maituwid ito. Di ba? You cannot just keep quiet. You cannot just, be blinded. Hindi pwedeng dead ma at pa. Hindi pwede yun. Because we have that responsibility to take care of each other. Natatakot tayo, no? Di ba kasi masasabihan tayo ng ipokrito. Sabi ka ng sabi na huwag magsinungaling, sinungaling ka din naman. O kaya, makakusahan tayo ng judgmental. No? Big word, yung judgmental na yan. No? Mali yung pagkakaintindi natin sa pagiging judgmental. Minsan ang pag-iintindi natin, to be judgmental means
To be not judgmental means not to speak at all. Yan ang ating understanding. Anong mangyayari sa atin kung wala nang magsasabi? Anong mangyayari? Natatandaan ko, sabi ng isang matandang kakilala ko, alam mo, kabahan ka na, maligalig ka na, malungkot ka na, kapag wala nang pumupuna sa'yo. Oo. Sa atin na ayaw ng puna, ay nako, kabahan ka pag wala nang pumupuna sa'yo. Bakit? Ibig sabihin nun, kahit na anong gawin mo, wala na silang pakialam sa'yo. It means you don't even exist at all. They don't care about what you do, what you say, short of saying, to blank with you. Yun ang nakakatakot na mangyari sa atin. Pero, sabi nga dito sa unang pagbasa, ang isang napakahalagang paraan ng pag-ibig sa kapwa ay ang pagpapaalala. Pagpapaalala sa ginagawa niyang kasalanan. Nang sa gayon siya ay magkaroon ng pagkakataon na magbago. Second, yung sa Ebanghelyo natin ngayon, yung pagpapatawad. You see, 3 paraan yung binigay ng Panginoon. And you can see here how serious and important is the work of being an agent of peace. Yung tayo maging daan ng kapayapaan, maging daan ng pagbabago ng tao. Kausapin mo muna one-on-one. Kapag hindi umepekto, tumawag ka ng isa, parang padrino. Baka sakaling, kayong dalawa, makumbinsin niyo siya. Pag hindi pa rin, ibulgar mo na sa pamilya, sa komunidad. And hopefully, that would be enough. If not, kung hindi pa rin umepekto yon, sabi niya, ituring mo siya bilang isang hentil o publikano. Anong ibig sabihin nun? Ituring mo na siyang makasalanan na halos wala na yatang pag-asa. Hopefully, it doesn't get there. Hopefully, it doesn't get there. But what the Lord is trying to tell us here, to remind us, is that we should be agents of peace. Gawan natin ang paraan ng isang tao ay makapagbalik loob. At handa dapat natin siyang patawarin dahil meron tayong isang Diyos na pagpatawad. Yun ang pagmamahal Kristiyano. Pagmamahal Kristiyano ay handang magpatawad sa mga taong handang humingi ng tawad. So ito po yung mga pagbasa natin ngayon. Maganda, Kasi pinapaalala sa atin na tayo ay isang Kristiyanong umiibig. At ang pag-ibig na ito ay hindi gumagawa ng anumang ikasasama ng kapwa dahil ang layunin niya ay magligtas. At ang pag-ibig na ito ay para sa lahat. Hindi ito naninino. Lahat ng ating kapwa ay ating pagmamalasakitan ayon sa unang pagbasa. At handa rin tayong dapat maging ahente o daan ng kapayapaan para sa gayon ang mga taong nagsisisi ay makapiling muli ang Panginoon. Tayo tumayo at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad ang ating Panginoon sa kabila ng ating pagiging makasalanan at ang ating mga pagkukulang. Kaya panalangin natin sa Amang Mahabaging, ganito rin nawa ang maging pakikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali.
Ating itutugon, Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, pagkalooban mo nawa ng pusong mahabagin ang mga namumuno sa simbahan, nang sa gayoy masalamin sa kanila ang mapagpatawad na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, maging tapat nawa sa kanilang tungkulin at sa pagpapatupad ng batas ang mga lider ng ating bayan, mga pulis, sundalo, at mga hukom. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, magkaroon nawa ng lakas ng loob ang mga makasalanan at naliligaw ng landas na magbalik at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at mga taong nasaktan nila. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, turuan mo kaming matulad sa iyo sa pagmamahal at pag-unawa upang magkaroon kami ng pusong laging bukas sa mga taong humihingi sa amin ng kapatawaran. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, kahabagan mo ng lubos ang mga kapatid naming yumao upang makasapit sila sa langit na iyong ipinangako. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Upang ang mga pinuno ng pamahalaan ay matapat ng gampanan ang mandatong protektahan ng mga likas na yaman at siguraduhing itaguyod ang katarungang pangkalikasan para sa lahat. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Upang tayong lahat ay umiwas sa maluho, maaksaya at mapanirang pamumuhay bilang pagpapatunay ng ating pagmamahal sa Diyos at matapat na tagapangalaga ng Kanyang sangnilikha. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin, panatagin mo ang aming kalooban at hilumin ang mga sugat ng aming puso. Inihiling namin ito sa iyong nabubuhay at naghahari kasama ni Jesucristo ang anak mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Pagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming may alay at nawa ay magkaisa kami sa pakikinabang sa banal ng paghahaing ngayon ay pinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo sa Diyos rin. ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin
at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin tong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin tong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kami usang nauuhaw sa tubig na nasa bukal. Ikaw ay pinananabikan, Diyos naming minamahal. Tubig kang buhay ang alay. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin ay sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po muna ang lahat para sa Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, mag-iisang Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Umupo po muna mo ang lahat para sa mga paalaala. Bilang parangal sa mahal na Birheng Maria, sa araw ng kanyang kapanganakan sa darating na Martes, 8 ng Setyembre, tayo po ay magkakaroon ng karagdagang misa sa ganap na 7 ng umaga. Magkakaroon din po ng pagbabasbas ng mga imahen ng mahal na Birhen o anumang bagay na may kaugnayan sa kanya tulad ng rosaryo, aklat dasalan o medalyon. Inaanyayahan din po ang lahat na dumalo sa ginaganap na Holy Hour tuwing Biyernes sa ganap na 5:05 ng hapon na susundan ng banal na misa sa 6:00 ng gabi. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa kalooban at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Mga kapatid, lahat tayo ngayon ay dumaranas ng paghihirap at matinding pagsubok dahil sa tangka ng COVID-19. Mahalaga na pangalagaan natin ang kalusugan ng ating katawan upang maitaguyod natin ang buhay. Mahalaga rin na hindi natin mapabayaan ang ating buhay espiritual. Asahan ninyo na hindi magmamaliw ang ating simbahan sa pagsasagawa ng mga gawaing pagliligtas ayon sa utos ng Panginoon. Subalit, dahil sa mga limitasyon sa mga pagtitipon at paggalaw natin na dulot ng mga lockdowns, nahirapan ang marami sa atin sa pagbibigay ng mga alay pasasalamat sa simbahan. Alam naman natin na lubhang mahalaga ang mga alay handog na ito sa pagtataguyod ng ating parokya. Patuloy nating sinusuportahan ang ating mga empleyado.
binabayaran ang tubig, kuryente at iba pang utilities, maintenance ng kumbento, mga gamit sa sakramento at marami pang iba. Kaya't hinihikayat muli namin kayo upang ipagpatuloy ang inyong pagbibigay ng mga alay pasasalamat upang makatulong sa gawaing pagliligtas ng simbahan. Mayroon tayong mga offering boxes, GCash at bank accounts, at friendship table na mapaglagakan ninyo ng inyong mga alay o magsadya lamang sa ating opisina upang malaman ang iba pang paraan ng pagbibigay ng alay. Kinalulugdan ng Diyos ang nagbibigay ng may galak. Inaasahan namin ang inyong pagtugon at kabutihang loob. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Palain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.